At makipag-ututang dila kay Laika Barista! Young and fresh na si Laika Barista pa rin. Yes, pre ng iyong kasama, kachismisan, kakwentuhan at kaututang dila rin. Hanggang sa mga oras po na ito at nakatuto ka pa rin patuloy dito pa rin sa iyong paboritong istasyon na kabonding. Ang 101.1. Yes! FM. O, alam mo na, para sa iyo, yes, pre, na nasa loob ngayon ng FX, nasa loob ng bus, nasa loob po ng LRT stations. Ayan. Maraming nakikinig dyan na nakatutok sa Yes FM, sa aming Yes FM mobile app. Mga nagme-message din. In fairness, dumarami na kayo. At sa mga nasa loob ng jeep, nasa loob ng bilyaran, pabatindahan, paresan, nasa loob ng kolorum na van, pwede yan, kasama kayo. Pasok kayo sa target market namin. I-message mo na ako sa aking Facebook fan page na Laika Barista, LYKABARISTA, para sa inyong mga pa-shoutout, pasinghal, pasigaw, parinig. Para sa iyo na manggagamit na may gustong tirahin sa himpapawid. Sige na, wag ka nang mahiya dahil wala ka nun. I-PM mo na ako sa aking Facebook fan page na Laika Barista, LYKABARISTA. At mamaya isa-isahin po natin ang inyong mga pabate. But for now, balikan muna natin ang kwento ng ating Laika Barista Moments na pinamagatang Bago Mo Bitawan. Nasabi nga nila na bago mo bitawan ang isang trabaho, ang isang tao, ang isang bagay, ang isang pagkakataon o sitwasyon, dapat pinag-iisipan ito ng mabuti. Dahil gaya ng sinabi natin, nasa huli ang taba ng barbecue. Charot. Nasa huli po ang pagsisisi. Kaya dapat pinag-iisipang mabuti yung mga desisyon. Tsaka ano ba yung sinasabi nila na huwag ka daw magdidesisyon kapag sobrang lungkot mo o kaya naman ay sobrang saya mo. Dapat nagdidesisyon ka kapag galit, ganon. Charot. Binabara yung sariling sinasabi. Magdesisyon ng naaayon sa iyong kondisyon. Dahil kapag nagkamali ka, wala ka nang magagawa pa. Kasi nga, tanga ka. Yun naman talaga yun, yung makatotohanan. Syempre, doon mo na lang marirealize na mali pala yung naging decision ko. Dapat pala, hinintay ko muna yung sarili kong kumalma. Dapat hinintay mo muna yung sarili mo maging kalmado, maging malawak ulit ang yung pag-iisip, hindi ka nagdedesisyon ng basta-basta lamang. 'Di ba? Ganun lang yung kasimple. Pag nagkamali ka, edi better luck next time. Kopya? Kopyang kopya. Heto na. Alam ko naman inaabangan mo rin, yes friend, kung sino nga ba ang susunod na mapalad na makakakuha ng tumataginting na 500 pesos para po sa aming i-announce na natin, isa siyang babae. Kaya naman, congratulations to ang nanalo ng 500 pesos ay walang iba kundi si Sa Aking Pagbabalik. Charot. Congratulations to Teresita Dacara. Yehey! 500 pesos ang iyong mauuwi. Agad-agad marireceive mo yan. Ganon kami ka-generous dito. Like, ang dami nagtatanong. Talaga po, 500 pesos yung ipinamimigay nyo. Allah kayo, no? Sorry, small thing. Yeah. Maliit na bagay yon. Siyempre, dahil malaking bagay para sa amin, yes, pre, na ginawa nyo kaming consistent number 2 in Metro and Mega Manila. Diba? Solid. Congratulations! At para sa iyo na hindi pa rin nananalo, huwag kang mag-alala, yes friend. Darating naman ang pagkakataon ng panahon na ikaw na ang mapipili
na ikaw na ang gagantimpalaan, na ikaw na ang bibigyan ng tumataginting na 500 pesos. Oo, dahil habang may buhay, may mga pinagdaraanan ng bawat isa. Oo, habang may buhay, may pinagdaraanan ng bawat isa, kaya kailangan lang tayong kumapit, manatiling nakakapit at naniniwalang isang araw mananalo ka rin ng 500 pesos dahil nga habang buhay may pera ka naman daw kasi, kaya siguro hindi ka nananalo. Charot. Ayan, kopya. Kopyang kopya. So ituloy pa natin, yes, pre, ang pakikinig mo sa mga kantahan natin at bukas ulit araw po ng Tuesday, magsama-sama tayo sa ayaw mo man o sa gusto. Same time, same frequency, and same station, pero hindi matatapos ang entertainment na ibibigay namin sa inyo dahil susunod na ang mga babatiin ko. Siyempre, hindi naman matatapos ang araw na ito na masasayang ang iyong pag-message sa akin dahil heto na nga. Ayan, sabi dito ni Miss Teresita Dakara, maraming salamat po, napatalon po ako sa tuwa. Ay, congratulations sa iyo, ma'am. Oh, agad-agad, ma'am, i-message mo na ako. I-send mo na kagad ang iyong details, ang iyong numero na nakarehistro sa GCash at valid ID po. Miss Teresita, congratulations. Herbert Bautista, nagpapabati ngayon? Totoo ba? Charot. Pa-shoutout po sa lahat ng first mile driver at helper ng Shopee Express. Ingat lagi, biyahing mga body. 13. Sabi niya rito, ang ganda mo po, Miss Laika. Alam niyo talaga yung kung paano kukunin ang kiliti ko. Kailangan talaga muna eh. Batiin niyo muna ako, purihin niyo muna ako. Kayo talaga. Pabati daw kay Ate Fatima na laging antukin. At sabi ni Ate Kim sa tatay namin na laging nakasilip sa pinto at palakad. Nakakatakot naman yung nakasilip, te. Leonardo Perea, sabi niya rito, hello po, Miss Laika. Alam nyo talaga kung ano ang kiliti ko. Always present, nakatutok araw-araw sa Yes FM mobile app from Naik, Cavite. Ilan pa sa mga Yes friend natin, si Brian Peter, Makaraeg, Ate Laika, but parang may pinagdaraanan lang. Kawa? Talagang tutok ka. Hi, Miss Laika. Pabati po kay Marjon Correa, kay Ate Winnie, kay Tita Alma, at kay Angel, at kay Brother Jackie na lagi nakikinig sa 101.1 ng Yes FM. Ito rin, lagi sa ating nakikinig to. Pwede pong pabati si Pacho Almendral na laging nakatutok from Laguna. Yan, na nakikinig. Anyways, bukas ulit magsama-sama nga tayo, yes friends. Susunod na si Ganda Wanda, 6 to 9 p.m. At ituloy pa natin ang mga kantahan natin. Ngayong hapon, napagabi na rin, kasama po ang susunod nating kanta. Na para sa iyo, yes friend, na siya sa'yo ay gandang-ganda. Di na ako nagtataka. Baka nga totoo, no? Totoo talaga. Yung sinasabi nilang gayuma. Kaya naman here's Gayuma by Abra. Dito pa rin sa iyong paboritong istasyon na kabanding. Harana para sa dalaga. 101.1 Yes FM.